Bisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang mga lungsod po ng Talisay at Mandaue sa Cebu para alamin ang kalagayan ng mga flood control projects sa lugar. Merong 414 na flood control projects sa lalawigan, nagkakalaga po ng 26.7 billion pesos. Ayon kay Dizon, lumalabas na hindi kinaya ng mga dike at iba pang mga flood control projects sa Cebu ang baha na dala ho ng Bagyong Tino, lalo na sa Butuanon River at sa Mananga River. Dalawang rivers ang talagang umapaw ng todo-todo, no, yung Mananga River na nag-originate sa mga bundok sa Cebu City pababa ng Talisay, at yung Butuanon River nanggagaling din sa mga bundok sa Cebu City pababa naman papuntang Mandaue. So yung mga nakita nating mga grabeng pinsalang dinulot dun sa dalawang ilog na malalaki. Tinig po ni DPWH Secretary Vince Dizon. Batay po sa datos mula sa Sumbong Mo sa Pakulo website, lumalabas na meron pong 19 na flood control projects sa Mananga River na nagkakalaga po ng 2 billion pesos. Habang may 17 flood control projects sa Butuanon River, ang halaga po ay 1.4 billion pesos. Ayon kay Dr. Mahar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute, hindi dike ang solusyon sa baha, kundi ang pagbabalik ng forest cover sa mga bundok. Yung dike na yon magiging mas epektibo pa kasi nabawasan na yung baha. So yung ngayon na palaging dike, mas malaki na yung baha, aapaw. Pero kapag in-exhaust mo muna, ginamitan mo muna ng paraan, no? Naglagay ka ng mga iba-ibang mga solusyon, patong-patong na solusyon, tsaka ka mag-iisip ng dike para maging epektibo siya, mas mura at mas sustainable. Tinig po ni Dr. Mahar Lagbay, Executive Director ng UP Resilience Institute.